Blessed Sunday po sa ating lahat. It's nice to have an opportunity to share the Word of God sa araw ng mga nanay. So, muli, binabati natin ng Happy Mother's Day lahat ng mga nanay ng ating iglesia. Ang mga mensahe po natin sa buong buwan ng May ay dedicated para po sa inyo. Pati na rin po sa mga nakakasama natin via online. So yung team nga po natin for this month is named Extraordinary Women of God. So it is about inspiring and encouraging stories ng mga bagamat simple lang na mga kababaihan, ngunit nakapagpakita naman sila ng something extraordinary sa kanilang buhay sa biyaya ng Panginoong Diyos. So gaya nga nung last Sunday, hindi po ba? Natunghayan natin ang kwento ni Prophet Anna. Because of her extraordinary faith and heart for worship, siya ay nakapaghintay ng maraming taon just to witness the coming of Christ. How wonderful yung ganoong experience, di po ba? So ngayong umaga naman po na ito, ang topic natin is about, nabanggit na nga, the Samaritan woman. So hindi natin alam kung ano ang pangalan niya, pero siya ay kilala sa ganoon. So let us pray as we begin. Lord God, our Father who is great and mighty and wonderful, Ikaw po ang pinagmumula ng karunungan, ng magagandang mensahe at aral, Panginoon. Lord God, in your wisdom, we desire to know more of you, O God. Salamat po dahil mayroong kang salita na iniwan sa amin upang maari naming mapagmuni-munihan at mapag-aralan. At ngayong umagang ito, we admit that we can only understand and accept your word if the Holy Spirit is working in our hearts. So, Lord God, we ask for the working of the Holy Spirit sa kalagitnaan namin upang ang mensahe po ay matanggap namin ngayong umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So question, have you ever dreamed of having an extraordinary life story? Minsan po ba ay naisip mo na sa iyong pagtanda, sana ay may mga magagandang kwento ka na maiiwan o maibabahagi sa iyong mga apo o maging sa ibang tao? Yun bang isang kwento na mapapahanga sila o mai-inspire sila dahil sa magandang istorya ng buhay mo? Diba marami tayong napapakinggan na ganyan na mga lolo at lola natin na nagkwekwento sila at believe na believe tayo sa kanilang kwento. Now, there is another story related to that question. Ang tanong naman is, what makes a life story extraordinary? Nangangarap tayo na sana magkaroon naman ako ng isang extraordinary life story. But what makes a life story? Ano ang nakapaloob sa isang kwento ng buhay upang iyon ay masasabing kakaiba sa iba? So yan po ang topic natin ngayong umagang ito that we entitled The Samaritan Woman and Her Extraordinary Life Story. So ito po ay matatagpuan sa John chapter 4 verses 1 to 42. Kwento ito ng isang babae na yun nga ay hindi na pangalanan ng author ng gospel na ito, ngunit naisalaysay naman yung talambuhay niya sa kanyang libro. So ang nabanggit lang tungkol sa kanya ay isa siyang Samaritan. So ang mga Samaritano po, sa mga hindi nakakaalam, ay racially mixed group of partly Jews and partly Gentile. So parang Phil-Am sila. So Jew-tile, parang ganyan. Jews, mix ng Jew and Gentile. Para po sa mga Hudyo, the Samaritans were defiled race of people at hindi dapat nakikisalamuha sa kanila para hindi sila mahawaan ng kanilang kadumihan. Madumi, para sa kanila, spiritually
defiled ang mga Samaritan. Ang reason for that ay dahil nakapag-intermarriage yung mga Israelites na naninirahan doon sa Samaria sa mga ibang lahi. Then, dahil sila ay nag-mix na nga, may daladalang ibang paniniwala yung napangasawa nila. So, nagkaroon ng sariling version ng Pentateuch o yung Bible ng mga Hudyo, ng Hebrew, ang Samaritan. At may sarili din silang templo na nasa Mount Gerizim, pero na-destroy po iyon later on. So, doon po sila sumasamba sa templo na iyon. So, para po sa mga Hudyo, sila ay nothing but bad influence sa kultura at pagsamba ng mga purong Hudyo. Kaya, wag silang makikisalamuha sa mga Samaritan kasi hindi maganda ang may impluwensya sa kanila ng mga lahing iyon. Actually, sa katunayan nga, sa tindi ng discrimination ng mga Hudyo sa mga Samaritan, handa silang maglakbay ng mahaba at malayo upang maiwasan lang nilang mapadaan sa Samaria. Check natin itong location ng Galilee. Merong mapa dito. Yung location ng Galilee, Samaria, and Judea. So makita natin na sa norte yung Galilee, south yung Judea. Nasa gitna nila yung Samaria. So mga pure Jews, majority dyan sa Galilee and Judea, mga Hudyo yan. So, ang gagawin ng mga Israelites na nasa Judea o nasa Galilee, upang maiwasan ang mga Samaritan, maglalakbay pa ng mahaba at malayo ang mga Hudyo mula sa Judea. Yang line po na nakikita natin yan po ay Jordan River. Na dumudog from Judea, na Dead Sea, dudugtong iyan sa Sea of Galilee. So ilog yan. So tatawid sila sa ilog at maglalakbay pa sila ng mahaba, iikot pa sila, wag lang silang makadaan sa bayan ng Samaria. So ganoon po ka-outcasted ang mga Samaritan. At yun nga po, sa lahi na iyon, kabilang ang babaeng binabanggit dito sa mga talatang ating pag-aaralan. So if that is the case, what made the Samaritan woman's life story extraordinary? So yan po yung ating aalamin ngayong umagang ito. Ano-ano ba ang mga aspetong nakapaloob sa kwento niya kaya naging isang extraordinary life story iyon? So hayaan po nating kwentuhan tayo ni John ng libro ng author ng book na ito habang ini-implant sa atin ng Diyos ang mga aral sa kwento ng babaeng ito. So simulan natin ang kwento ng Samaritan woman sa verses 1 to 4 ng John chapter 4. Now, Jesus learned that the Pharisees had heard that he was gaining and baptizing more disciples than John. Although in fact, it was not Jesus who baptized, but his disciples. So he left Judea and went back once more to Galilee. So na-imagine natin yung map. Now, he had to go through Samaria. So, nagsimula po ang extraordinary life story ng Samaritan woman sa introduction ni John kung bakit napunta si Jesus sa Samaria. Ang pangyayari ay nakaabot sa kaalaman ni Jesus na nabalitaan na ng mga Pariseo ang successful spreading ng kanyang ministry, that he was gaining and baptizing more and more disciples. Mas marami pa nga sa well-respected ng mga tao na si John the Baptist. So it is good to take note na sa panahon po na ito, may nabubuo ng hostility and ill-disposed attitude ang mga Pariseo against Jesus. So medyo naiinggit na sila at nagagalit na kay Jesus. Kaya para maiwasan ang ngit-ngit ng mga religious leaders na iyon, minabuti po ni Jesus na umiwas sa kanila. Hindi dahil sa natatakot siya sa pwede nilang gagawin, kundi dahil ayaw muna ni Jesus na ma-expose ang sarili niya sa galit ng mga Pariseo dahil hindi pa iyon ang time niya. So, iwas muna siya.
Ngayon, ang plano po ay uuwi na muna siya sa kanyang tirahan na nasa Galilee. Nagmi-ministry siya sa Judea, now ang kanyang tirahan ay sa Galilee. That's why he left Judea and went back to Galilee, sabi sa verse 3. Now, mayroong kakaiba sa rutang ginawa ni Jesus pabalik sa Galilee. Kung maaalala natin kanina yung mapa at yung religious background ng Samaria, relationship ng Samaria and Jews, a religious and strict Jew would never ever set foot sa land ng Samaria dahil ang pagtungo nga sa lugar na iyon would mean defilement o pagiging marumi sa paningin ng Diyos according sa Jewish religious tradition. So bilang isang Hudyo, si Jesus, ang ruta niya dapat ay tatawid siya ng Jordan River, then maglalakbay siya sa east side ng Palestine, doon sa Perea, and then tatawid uli siya ng Jordan River pasilangan, then pa-west pala, then doon na siya makakabalik sa Galilee. Pero hindi iyon ang nangyari. John had to emphasize it sa kanyang sulat sa verse 4. Now, he had to go through Samaria. Dumiretso ang Panginoong Jesus. Kumbaga, inignore nila yung mga kultura, yung kultura nila noon na ikot sila. Tinagpas o tumuloy si Jesus dire-diretso sa Samaria. That's a meaningful decision of Jesus na hindi hinayaan ni John na hindi ma-mention. Why? Because, una, Jesus had to go through Samaria because of the necessity of time. Kung isasantabi yung cultural barrier, sa panahon na iyon, ang rutang tinahak po ni Jesus ang siyang most rational and practical means of transportation, hindi po ba? Dahil mas mabilis at madali ang pagbiyahe from Judea to Galilee. So yan po yung nilalakbay ng mga merchant. So makakatipid sila ng panahon dahil hindi na nila kailangang umikot pa ng malayo. Yun ang isang reason. Then another reason, Jesus had to go through Samaria because of the necessity of a mission. May mas malalim pa na kahulugan ang desisyon ni Jesus na dumaan sa Samaria dahil iyon ang kalooban ng Diyos upang ma-encounter ng Samaritan woman si Jesus. At iyon po ang unang aspeto kung bakit ang life story ng Samaritan woman ay naging extraordinary. Ang kanyang life story ay naging extraordinary because of her encounter and open conversation with Jesus. Alam niyo po, kahit maranasan man ng isang tao ang inaakala niyang magaganda at espesyal na bagay sa mundong ito, like popularity, wealth, and good health, ngunit hindi pa rin niya na-encounter si Jesus sa buhay niya, his or her life is still ordinary. Iyan po yung na-realize ng naobserbahan ng pinakamarangyang hari ng Diyos na si Haring Solomon. Ganito po ang pangaral niya sa Ecclesiastes chapter 1 verses 2 to 11. Ang sabi po dito, everything is meaningless, says the teacher. Completely meaningless. What do people get for all their hard work under the sun? Generations come and generations go, but the earth never changes. The sun rises and the sun sets, then hurries around to rise again. The wind blows south and then turns north, around and around it goes, blowing in circles. Rivers run into the sea, but the sea is never full. Then the water returns again to the rivers and flows out again to the sea. Everything is wearisome beyond description. No matter how much we see, we are never satisfied.
No matter how much we hear, we are not content. History merely repeats itself. It has all been done before. Nothing under the sun is truly new. Sometimes people say, here is something new. But actually, it is old. Nothing is ever truly new. We don't remember what happened in the past. And in the future generations, no one will remember what we are doing now. So according po sa reflection ni Haring Solomon, ang pinaka-wise na hari, everything under the sun, or literally everything here on earth, is just ordinary. There is nothing special here. Dahil ang sabi nga, there is nothing new under the sun. Lahat ng pinagsusumikapan nating mangyari, that's old. Old na yon. Lahat ng nagpapa-excite sa atin here sa earth, yan po ay napagsawaan na ng dating mga tao. So, everything is meaningless. Maliban na lang kung siya, ang taong iyon, ay makakatungo beyond or above the sun. Na ang ibig sabihin sa literal ay beyond the ordinary things of this world. And that is to encounter God. Let us remember, to encounter God is an experience that is extraordinary. At yun po ang nangyari sa Samaritan woman. Dahil sa kalooban ng Diyos, Jesus had to go through Samaria so that the Samaritan woman might encounter God through Jesus. At ganito nga po ang nangyari sa kwento, sumunod na nangyari sa kwento, sa verse 5, so Jesus came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. So historical background na po itong sinasabi ni John. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about noon. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" Now, another info from John, his disciples had gone into the town to buy food. The Samaritan woman said to him, "You are a Jew, and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?" Then nagbigay uli ng side note si John, "For Jews do not associate with Samaritans." Kaya ganoon yung pananalita ng Samaritan woman. So sa isang conversation po, tulad ng nakita natin na ito, sino ba ang madalas na nag-i-initiate ng pag-uusap? Hindi po ba yung may goal o purpose sa kanyang gustong kausapin? Kung ang isang lalaki, meron siyang gustong ligawan, dapat siya ang unang lalapit kung meron siyang pakay doon sa babae. So usually than not, ang isang taong may purpose o pakay ang siyang unang lumalapit upang makipag-usap. So dito po, Jesus himself initiated the talk upang magkaroon siya at ang Samaritan woman ng conversation na siyang magpapangyari sa kanyang pakay. Ano ang pakay? To reach out for the woman. So the good thing is, Jesus succeeded naman sa purpose na makapagsimula ng conversation dahil the woman responded to him. Sumagot naman, hindi siya inignore. Pero hindi nga lang in a nice way, but as a reproach. So sabi ng babae, "You are a Jew, and I am a Samaritan woman. Why are you asking me for a drink?" So kumbaga, hindi ba Hudyo ka at ayaw ninyo sa aming mga Samaritan? Bakit ngayon humihingi ka sa akin ng tubig na maiinom? So Jesus just took note of that response and did not get offended by it. Iyon ay dahil ang pagtatagpo at pag-uusap nila na iyon ay naayon sa kalooban at plano ng Diyos. Jesus had to start the talk upang mangyari ang nais ng Diyos na ma-reach out ang Samaritan woman dahil kahit man po magkaroon sila ng pagtatagpo,
pero hindi naman sila nakapag-usap, hindi rin mauuwi ang encounter na iyon sa extraordinary life story ng Samaritana. So imagine natin, nandun nakaupo si Jesus, tapos dumating yung babae na sumalok ng tubig. Tapos si Jesus, tumango lang siya. Tapos yung babae, ganun lang siya. Sumalok na siya at umuwi. So nagkaroon ng encounter, pero walang conversation. So, walang extraordinary life story. Pero alam niyo po, maraming tao ang nagkakaroon ng opportunity to encounter Jesus, pero hindi naman nagkakaroon ng meaningful and open conversation with Him. Naobserbahan po ba natin yon? May mga tao na nakakapakinig ng gospel o mensahe ng Diyos, ngunit wala namang willingness to respond to it matapos mapakinggan iyon. Minsan pa nga po ang nakalulungkot, naririnig lang ng iba pero hindi napapakinggan. So there's no conversation na naggaganap between Christ and that person kapag ganon ang nangyayari. Let us remember, walang deeper relationship ang mabubuo between two persons kung walang anumang two-way communication na nangyayari sa kanilang dalawa. At nakita nga po natin sa text na ito na nagsimula ang isang extraordinary life story ng Samaritan woman because of God's wonderful will to direct Jesus to go to Samaria so that woman would encounter Jesus, and Jesus' readiness to obey the will of the Father that prompted him to speak and have a conversation with the woman kahit hindi iyon ayon sa kulturang kinalakihan niya. Dahil nga po, again, an extraordinary life story begins with an encounter and open conversation with Jesus. Now, sa susunod po na pangyayari, makikita natin ang isa pang aspeto ng extraordinary life story. So ituloy natin ang pangyayari sa buhay ng Samaritana sa verses 10 to 15. Jesus answered her, "If you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him and would have given you living water." "Sir," the woman said, "you have nothing to draw with and the well is deep. Where can you get this living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did also his sons and his livestock?" Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life." The woman said to him, "Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water." So, kanina po sa verse 9, prior to this passage, bago itong talata na ito, nakita natin na mayroon pang hostility ang Samaritan woman against sa Jesus sa unang pagtatagpo nila. Probably dahil na rin po sa cultural barrier nga na meron sila. Ganun pa man, dahil po may misyon ang Panginoong Hesus sa encounter nilang iyon, nagpatuloy sa pakikipag-usap si Jesus upang maturuan niya ang Samaritana ng mga mahahalagang katotohanan. Ang sabi po niya, if you only knew the gift of God the gift God has for you and who you are speaking to, you would ask me and I would give you living water. So Jesus responded to the woman in a thought-provoking way. Nais ni Jesus na mag-isip ang Samaritana upang malaman at matutunan niya kung sino si Jesus at ano ang kaya niyang ibigay sa kanya. At doon po natin makikita ang isa pang aspeto ng isang extraordinary life story. And that is a growing knowledge of who Jesus is and deepening appreciation of Him. Sa verse 11 po, maasahan naman natin
na sa una nilang pagtatagpo na ito, mababaw pa ang pagkakakilala ng Samaritana kay Jesus. So that is obvious or evident sa kung paano siya nag-respond sa sinabi ni Jesus, no? Doon sa verse 10. So ang sagot niya sa verse 11 ng sagot ng babae, "But sir, you do not have a rope or a bucket, and this well is very deep. Where would you get this living water? And besides, do you think you're greater than our ancestor Jacob, who gave us this well? How can you offer better water than he and his sons and his animals enjoy?" So obviously, hindi kilala ng Samaritan woman ang kayang gagawin ng Panginoong Yesus, kaya puro siya tanong. Actually po, yung living water na pinag-uusapan nila dyan, may literal na meaning po iyon. So yung literal na meaning po, tumutukoy iyon sa fresh spring water. Hindi po stagnant water, but free-flowing spring water, kaya living water. At iyon marahil yung naunawaan ng Samaritan woman na ibibigay sa kanya ni Jesus. Kaya po ang tugon ng babae sa verse 12, "Besides, do you think you're greater than our ancestor Jacob? Siya ang naghukay nitong balon na ito at nagbigay sa amin ng water na ito na na-enjoy ng kanyang mga anak." So kumbaga, parang sinasabi ng babae na, narito na nga at napapakinabangan namin sa matagal ng panahon ang fresh spring water na ipinamana ng ninuno nating si Jacob, mayroon pa bang better water kang maibibigay kaysa sa naibigay na niya? Maghuhukay ka pa ba ng balon para magkaroon kami ng fresh spring water? Ito na nga yung balon, meron na kami. Although mayroon pa rin na hint of hostility sa pananalita na ito ng Samaritan woman, mapapansin din naman sa tugon niya na nag-iisip na yung babae. Medyo tumatagos na sa puso niya yung pananalita na iyon na ni Jesus. Nagiging curious sa sinasabi ni Jesus. Actually, kasi mayroon pa pong isang meaning ang living water na sinabi ni Jesus na maaaring matanggap ng Samaritana mula sa kanya. Mas malalim at espiritual na kahulugan ng living water kaysa sa naunang literal na meaning na naunawaan ng babae. So, iyon po ay tumutukoy sa Holy Spirit. Ang ever-present helper and comforter na siyang papawi sa uhaw na puso at kaluluwa ng sinumang tatanggap at mananampalataya kay Jesus. At yun yung sinasabi ni Jesus, that I want to give to those who believe in me. At dito nga po, nagsisimula ng dumaloy yung living water na iyon sa uncultivated pang puso at isip ng Samaritan woman. The Holy Spirit is working in the heart of Samaritan woman to cultivate it so that yung living water ay aagos na sa matigas na puso pa ng babaeng iyon. So sa verses 13 and 14, nagpatuloy si Jesus sa pagtuturo sa Samaritan woman. So this is a teaching moment na nila. Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life." Wow! Hindi po ba natin maituturing na parte ng isang extraordinary life story ng isang tao ang mapatungkulan ng mga pananalitang ito ng Panginoong Hesus? Kung sinasabi ito sa atin ng Panginoong Hesus, hindi ba ito, wow, this is extraordinary experience of mine, na mapakinggan ko ito at ito ay para sa akin na mensahe. Jesus was offering an extraordinary water here that is much more different than the water the Samaritan woman was fetching every day, na kapag ininom niya ay hindi makapagbibigay sa kanya ng lasting satisfaction dahil she would be thirsty again matapos inumin niyon. Kaya magpapabalik-balik pa siya upang sumalok niyon habang siya ay nabubuhay.
So maalala ba natin ang sinabi kanina sa Ecclesiastes? Paulit-ulit lang naman ang lahat ng bagay dito sa mundo. There is no satisfaction in this world because everything here under the sun is just ordinary and meaningless. However, what Jesus offering the Samaritan woman here was a kind of spring water that would be satisfying eternally, welling up to eternal life. Something that is above the sun, so to speak. And that is the indwelling of the Holy Spirit sa buhay niya. At sa puntong ito nga po, nangyari na nga na ang hostility ng Samaritana ay unti-unti nang naglaho, and she begins to appreciate what Jesus was talking about, sapagkat medyo nag-iba na yung tono ng kanyang tugon sa verse 15. So ang sabi niya po sa verse 15, "Please, give me this water. Then I'll never be thirsty again, and I won't have to come here to get water." Interesado na ngayon yung babae sa sinasabi ng Panginoong Jesus. So by this time, her extraordinary life story is already being established dahil binibigyan na niya ng pagpapahalaga ang mga pananalita ni Jesus. When a person, take note of this, when a person begins to give importance to the Word of God and the teachings of Jesus, then you would know that that person is already having an extraordinary life story. Lumalabas na siya sa ordinary life na meron ang mundong ito. So pwede mo nang lapitan at tanungin ang taong iyon, "Would you tell me your story? Ano ang nangyari kung bakit nagbibigay ka na ng mahalagang panahon upang mapakinggan at mapag-aralan ang salita ng Diyos at katuruan ni Jesus?" And I believe, and I am sure, you would hear a wonderful story from that person. Now, ang magiging response po ni Jesus sa kahilingan ng Samaritan woman na mabigyan ng living water ay magsisilbing pamamaraan po ni Jesus upang mas makilala pa ng babae kung sino siya. So ganito po ang sinabi ni Jesus sa Samaritan woman sa verse 16, sa hiniling ng babae na yon. Ang sabi ni Jesus, "Go, call your husband and come back." Go, call your husband and come back. Sa isang nagbabasa at nag-aaral ng text na ito, mapapaisip po siya, hindi ba? Ano ang kinalaman ng pagtawag ng babae sa kanyang asawa at maiharap iyon kay Jesus sa hinihiling niya na living water? Parang iba na ba ng usap si Jesus? Actually, wise as the Lord Jesus is, napakahalaga po ng sinabi na ito ni Jesus dahil ito po ang isang matinding barrier na posibleng hahadlang sa babae upang hindi niya mas makilala pa kung sino si Jesus, kung hindi iyon madidil at maaayos. Ngunit posible rin naman na maging daan para mas makilala pa niya ng malalim si Jesus, depende sa magiging tugon niya. Dahil po ang pananalitang ito ni Jesus ay ang siyang magbubukas ng pinto upang mapalaya ang babae mula sa pagkakakulong sa kasalanan. Tandaan po natin, ang sino man na handang magpaturo at makinig kay Jesus ang siyang makararanas ng tunay na kalayaan mula sa tanikala ng kasalanan. So ganito po ang naging tugon ng Samaritan woman sa verse 17 na sinabi ni Jesus. Sabi ng babae, "I don't have a husband." No, I have no husband. Technically, this is a truthful answer from the woman. But it could be an answer to end the subject. Marahil po ay sumagi sa isip ng babae na medyo mabigat na at nagiging personal na rin ang subject ng kanilang conversation. It is beginning to be uncomfortable, kaya mas mabuti siguro na tapusin na ang pag-uusap. But Jesus did not give up on her.
Kailangan ng babae na mailigtas mula sa kasalanan, kaya kailangan niya na mapakinggan pa ang sasabihin ng Panginoon. So kaya sumagot si Jesus, "You are right. You don't have a husband, for you have had 5 husbands, and you aren't even married to the man you're living with now. You certainly spoke the truth." So this is an assertive way para po of talking to somebody and telling her about her sin. The Samaritan woman needed to hear about her sin of fornication, so Jesus had to tell it to her, but in a way that she would not be despised or condemned, just revealing what is the truth. So how many times po, mga kapatid, na nararanasan natin ito mula sa Panginoong Jesus through the conviction of the Holy Spirit? Na kailangan, sinasabihan tayo at kinoconvict ng Holy Spirit, na kailangan nating malaman at mapaalalahanan na namumuhay na tayo sa kasalanan at kailangan nating tumalikod mula roon. Let us remember, mga kapatid, that the deeper the root of our sins, the root of our sins is, the more painful the correction and uprooting of it would be. Kaya as much as possible, nais ng Holy Spirit na itigil na natin yan. Kasi habang lumalalim tayo sa pagkakasala, mas masakit iyon kung bubunutin. So, no matter what naman po, ganun man ang sitwasyon, the loving arms of Jesus are always willing and always open to welcome us back when we repent. He is always willing to restore a deeper and meaningful relationship with us that is broken by sin. Only if we are willing to repent from it. Only if we are willing to remove yung masakit na ugat ng kasalanan, pero later on magdudulot sa atin ng kaginhawahan. So with that statement of Jesus na sinabi sa Samaritana, yumabong na naman ang mga dahon ng kaalaman ng Samaritan woman kung sino si Jesus at lumalim na rin ang ugat ng appreciation niya para kay Jesus. Kasi sabi po ng babae sa verses 19 to 20, "Sir, you must be a prophet. So tell me, why is it that you Jews insist that Jerusalem is the only place of worship, while we Samaritans claim it is here at Mount Gerizim, where our ancestors worship?" Naisip ng Samaritan woman, "You must be a prophet," kasi hindi ko naman kinukwento sa iyo yung aking mga kasalanan, pero alam mo at nabanggit mo. So ngayon, sa verse 20, nagtanong na siya. Sa pagkakataon po na ito, ipinapahayag na ng babae ang kalituhan na nasa isip niya tungkol sa paraan ng pagsamba sa Diyos. Nalilito siya, merong way ng pagsamba sa Jerusalem, merong way kami dito ng pagsamba. Ano ba ang tama? Now, sa tanong niya na iyon, kinikilala na rin niya si Jesus bilang isang tagapagturo na galing sa Diyos. Ibig sabihin, ready at prepared na rin ang babae na matuto ng mas marami pang aral mula kay Jesus. Bukas na, hindi lang ang kanyang isipan, kundi ang kanyang puso sa kung ano pa ang sasabihin ni Jesus. At that moment, doon na po siya tinuruan ni Jesus ng tunay na kahulugan ng pagsamba sa Diyos. Sabi sa verses 21 and so on, "Believe me, a time is coming when you will worship the Father, neither on this mountain nor in Jerusalem. Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshipers the Father seeks. God is Spirit, and His worshipers must worship in the Spirit and in truth." Nakaranas na po ba kayo ng isang tunay na pagsamba sa Diyos? How does it feel? How was that experience? And how did it change your life?
Maituturing po natin na isang extraordinary moment ang pagkakataong malaman at maunawaan natin kung ano ba ang isang pagsamba na tunay at katanggap-tanggap sa Diyos. Hindi po basta kumakanta tayo at nagtataas ng kamay ay tunay na pagsamba na iyon sa Diyos. Ang sabi sa John, God is spirit and He must be worshipped in spirit and in truth. So kung naranasan na po natin ang tunay na pagsamba, cherish that moment when you begin to enjoy God and realize how wonderful His grace, mercy, and goodness as you worship Him, because that is an extraordinary moment you are experiencing. So, with that extraordinary change sa pagsamba ng mga Hudyo, mga Samaritano, at sa lahat ng uri ng tao na ipinaliwanag at ipinangako ni Jesus, nabuhayan po ng loob ang Samaritana at naipahayag niya ang marahil ay matagal na niyang kinikimkim na pag-asa. In verse 25, ang sabi niya, I know the Messiah is coming. When He comes, He will explain everything to us. So makikita po natin dito na solid at matatag ang pundasyon ng pananampalataya ng Samaritana. Sa pananiwala po niya, ang Mesiyas na darating ang siyang makapagpapaliwanag ng lahat ng dapat nilang malaman tungkol sa Diyos. More than Moses na siyang ginamit ng Diyos to give God's instruction and law. The Samaritan woman preferred Christ or the Messiah to explain to them everything. At dahil po sa sincere and honest expression of her belief, ginantimpalaan ni Jesus ang Samaritana ng isang napakahalagang pahayag na magkukulminate ng growing knowledge ng woman kung sino si Jesus at ng kanyang deepening appreciation of Him. So pinagdaanan natin kanina, pinakita natin kung paano nag-grow ang knowledge na iyon niya kay Jesus at yung appreciation niya kung sino siya. Now, ito na yung culmination nun. Sumagot si Jesus. Ang sinabi niya, I, the one speaking to you, I am He. Mai-imagine niyo po ba ang pagningning ng mga mata ng Samaritana at pagpigil ng kanyang hininga habang nakatitig kay Jesus na mistulang na starstruck sa kanya at marahang pumapatak ang kumikinang na mga luha ng kagalakan sa kanyang mga mata. Tunay nga na isang extraordinary story ng buhay ng isang tao ang siya ay lumago sa pagkakilala kung sino si Jesus at lumalim ang kanyang paghanga at pagpapahalaga kay Jesus bilang kanyang Diyos at tagapagligtas. My Lord and my Savior, ang matagal ko nang hinihintay na Mesiyas, narito na sa aking harapan. In verse 28 and 29, then, leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, Come, see a man who told me everything I ever did. Could this be the Messiah? So napansin natin kung paano ang isang simpleng detalye ay hindi hinayaan ni John na hindi mabanggit sa salaysay ng kwento ng Samaritana. Yung leaving her water jar. The woman went back to the town and said to the people. So meaningfully, ito po ay nagpapakita na naranasan na nga ng babae ang living water na ibinibigay ni Jesus sa mga tumatanggap at nagtitiwala sa Kanya. Hindi na mahalaga para sa babae ang ordinaryong tubig na kanyang inigib. Ang nasa puso at isip na niya ay ang makabalik agad-agad sa kanyang bayan at maibahagi sa kanila ang kanyang natuklasan. At iyon po yung nagpapakita ng isa pang mahalagang aspeto ng isang extraordinary life story. And that is a deeper passion to testify and witness for Jesus.
after an encounter with Jesus and after it has been established by a growing knowledge of who Jesus is and profound appreciation of Him, the extraordinary life story of a person like the Samaritan woman will go on into a deeper passion of testifying and witnessing for Christ. Doon po yun mauuwi na hindi niya kayang i-contain yung kanyang natutunan at mga bagay na nakilala about Christ, and he had to tell it to the people. I need to tell this to the people. Mas malalim pa po sa balon na pinagkukuhanan niya ng tubig ang passion ng Samaritan woman sa pagbahagi sa kanyang kababayan ng kung ano ang naranasan niya dahil minabuti niyang iwan na lang ang mabigat na banga na marahil ay puno ng tubig upang mas mabilis niyang maibalita ang kanyang natutunan at naunawaan sa encounter niya kay Jesus. Ang isang posibleng dahilan po kung bakit tanghaling tapat nag-iigib ng tubig ang Samaritana ay upang makaiwas sa paghuhusga ng mga tao sa kanya. The less people she would encounter, the less shame she would feel because of the unfortunate situation she was in. 5 asawa. So sa 5 na yon, either dinibol siya o namatay. So imagine how painful was that. Pero ngayon po, baliwala na ang lahat ng iyon. Ang mahalaga na ngayon ay nakilala na niya ang Mesiyas at tagapagligtas na ipinadala ng Diyos at siya ay napatawad na mula sa kanyang mga kasalanan at nahango na mula sa lusak ng kahihiyan. With her established and fully grown faith in Jesus, she is now ready to witness for Christ, just passionately and not in an aggressive way. Sabi po niya sa mga tao, "Come and see a man who told me everything I ever did. Could he be possibly the Messiah?" Halik kayo at kayo mismo ang tumuklas kung ito na nga ba ang Mesiyas na ating tagapagligtas. So probably po, because of her passion, that passion, ang mga tao ay nagbigay na rin ng pagpahalaga sa testimony niya. Knowing her story, nakinig na sila ngayon. And in verse 30, the people came out of the town and made their way toward Jesus. At ano po ang naging resulta ng witnessing for Christ ng Samaritan woman? In verses 39 to 41, many of the Samaritans from that town believed in Jesus because of the woman's testimony. Praise God for that. Ganito po yung nangyari. Bakit ganoon? So when the Samaritans came to Jesus, they urged him to stay with them, and he stayed 2 days, teaching them and explaining to them everything they needed to know. Yun po yung nangyari. And because of Jesus' words, many more became believers. So nakita po natin, sila naman ay naka-encounter kay Jesus at nagkaroon ng conversation with Him at lumago sa pagkakakilala sa Kanya. Ganun po nangyayari ang isang extraordinary life story. At maganda po itong isinalaysay ni John sa verse 42 about the Samaritan woman's passionate witnessing. It says, the people said to the woman, "We no longer believe just because of what you said. Now we have heard for ourselves, and we know that this man really is the Savior of the world." Probably, with a humble yet full of joy heart, sumagot ang Samaritan woman ng, "To God be the glory." So that is the story ng Samaritan woman na nagpatuloy sa kanyang passionate heart that had courageously testified and witnessed for Christ. A simple woman, yet an extraordinary life story. A kind of story na gusto mong ikwento sa iyong mga apo na makapag-i-inspire ng maraming tao. Mga kapatid, naniniwala po ako na hindi lang ang Samaritan woman ang maaring magkaroon ng isang extraordinary life story.
Hindi lang po ito contained sa Samaritan woman. It is my hope and prayer that each one of us, ikaw man ay kababaihan o kalalakihan o isang kabataan, na maranasan nawa natin ang naranasan ng Samaritana kung bakit siya ay nagkaroon ng isang extraordinary life story. Malinaw po kung ano ang nilalaman na yun. Ang extraordinary life story, it begins with an encounter and open conversation with Jesus. It is established by a growing knowledge of who Jesus is and profound appreciation of Him. And it continues into a passionate testimony and witnessing for Christ. If that tree is present in your life story, congratulations, you have an extraordinary life story. To God be the glory. Happy Mother's Day po sa ating mga nanay. God bless us all.